tanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Alright, sa mapagpalang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay sa programang Kaagapay sa Umaga. Ang oras po, alas 7:34 na po ng umaga. Pitsa 29 ng buwan ng Agosto 2024. Araw ng linggo ng wika. So again, ba't ba ako nakakapag-English partner? Dapat pa pala, purong Tagalog po tayo ngayon. Wikang Pilipino, ika nga, magandang umaga po sa lahat po ng ating taga-subaybay. Sa muli po, si Jojo Loscano, kasama ko pa rin ang aking partner, si Binibining Kaki Mansera. Maraming salamat, partner. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong kaagapay sa umaga, Kaki Mansera. Sama-sama na naman po tayo ng isang oras na talakayan at na makabuluhang balita. Ano po? And syempre partner, sabi mo nga buwan ng wika. Kaya po tayo ngayon ay talagang hindi muna sasalita ng yung mother tongue, ang Bicol. Magandang umaga po sa lahat, tulong distrito ng Sorsogon, East District, West District, and Bacon District. Bakit napapa-English partner? Ang West, ano nga ba sa Tagalog ang West? Kanluran sa Silangang distrito. Ayan, kasi partner. How about Bacon? Hilagang. Ako, basta, magtataglish ako, Oo, partner. taglish tayo. Alam mo naman bakit Di tayo makapag-straight. Wikang Tagalog is the way it used to be. So anyway, sa lahat po ng aking mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga kasamaan sa labas, ang mga kagaya natin mga media practitioners partner, mga taga-bigay impormasyon, sa lahat po ng sulok dito po sa probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga po. At syempre, sa buting gobernador ng ating probinsya, walang iba kundi si Gobernador Edwin Buboy Hamor, and of course sa iyang esposa na si Mayor Esther Hamor, na naging saro sa naging pinaka-primero ninang sa ginawang kasalang bayan dyan po sa San Ramon, Bacon, Sorsogon. Yes. And syempre, happy fiesta sa mga barangay, sa mga patron na nag-piesta. Lalong-lalo na po dyan sa Buena Vista, Bacon na district. And kang nakaaging nakaraang araw, nagkaroon ng activities dyan sa San Ramon. And syempre, good morning kay Miss Glines Evangelista and kay City Councilor Attorney Glenn Olbes dyan sa distrito ng Bacon. At partner, kahapon din, napunta tayo doon sa nasaksihan natin, 15 ang binigyan na naman ng nanumpa sa harap ng ating mahal na
abang lingkod na ina ng siyudad na si Mayor Estaramor at nagbigay din ng mga mahalagang mensahe ang ating mahal na mayor para sa 15 magsing irog na ngayon ay legal na po ang kanilang pagsasama. Congratulations po sa mga newlywed. At Ayan. syempre, kay butihing kapitan ng Barangay San Ramon, good morning. Cap Victor. Imbitahan kami. Tama ba ako? Si Cap Victor Ditera. Dapat ganito na lang ang aktibidad na ginagawa sa barangay dyan sa Bacon. Wag na yung tupada, partner. Oh, medyo ngayon tahimik ang kapaligiran ng Bacon District. Okay. And syempre good morning kay former Liga President Bessie Diaz dyan sa Santo Domingo, Bacon. And syempre good morning sa kapitan dyan si Cap Wellard Elie. Ikaw naman parang pinagtutugma mo naman. Ha? Kasi kaibigan natin yung dalawang yan. Unfair naman, babatiin nyo natin yung isa. Wala naman tayong walang masamang tinapay po sa amin. Pagdating po sa amin. Wala po kami pakialam kung ano man po inyong mga personal na alitan. Kami po ay nasa gitna lang. At Basta lahat kami. po, mahal namin po Nasa kayo. inyo kami. Ha? Kaibigan nyo kami, kaibigan namin kayo. Ganyan lang yan. Ang Yes. usapan dyan ay give and take lang naman. Pag sabi nga nila, sa batas, no one is above the law. Kaya Yes. kung nagkamali ka, panagutan natin na wala tayong Harapin natin yun. Wala tayong pagsisisihang iba. Correct. Kundi ang ginawa natin illegal kung illegal man. Yes. Although may mga korte tayo na nagdidinig sa mga ganyang usapin, kaya pinauubayan na lang natin sa korte ang mga ganyang partner. And Ano man ang magiging verdict o ano ng korte, nasa korte na yan. Yes. And good morning dyan sa Rawis, kay Kap Roda Dicen. Good morning, nagkita kami nung nakaraan. Chika-chika coffee, kaso kulang kami sa oras. Good morning po, Kap Roda Dicen. And of course, dyan sa Salvacion Bacon, good morning kay Kapitana Marian. Ayan. At ito pa partner, ang good news, Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos nagdeklara na bilang senador. Wow. Tatakbong senador ang ating butihing DILG Secretary na si Benhur Abalos. Dating congressman ng Mandaluyong, nakailang termino bilang mayor ng Mandaluyong. Ayan, at ngayon ay DILG Secretary na po. At ngayon, Ay tatakbong senador. Okay. Isa sa pinaka magagaling na magiging senador this coming national election by next year. Hindi naman siya partner member ng URGE. Hindi ito kagaya ng membro ng mga URGE. O in-hit. Ika nga, ha? Kala ko pag pag pet lover ka, alam mo, pag in-hit yung aso. Correct, partner. Pag in-hit ka, dogs Ito yan. ito yung mga nararapat. Ito ang magagandang maging idolo natin pagdating sa serbisyo. Kasi tayo naman kasi mga Pilipino, nakita lang natin na artista, sikat. Formang pangbalakasan. Hindi natin alam kung ano pa Kung magagawa. meron siyang abilidad, meron siyang Kasi ang usapong batas, hindi basta-basta nakukuha yan sa mga urge. hindi nakukuha sa mga kalibugan portion, kung ano ang hindi nadadaan sa mga Yes. patawa-tawa sa Senado kapag nagdi-deliberate ng kung ano man ang kanyang sasabihin. Hindi ho na idadaan sa papugian. Yes, oo. Parehas lang din na local yan. Oo, nakita natin sa post, good morning kay sa ating idol, si Maestro Obet Apin, na sa post niya, na kung sino, nagpaparamdam na talaga ngayon, kasi malapit na, isang na lang, mag-file na rin ng candidacy ang mga gustong tumakbo para sa local election. Saka partner, sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, partner, yung mga matatalino ngayon, yun ang pinakabobo. Ha? Para sa nangyayari dun sa Davao. May warrant of arrest na. Kung nakakaintindi yung mga matatalino doon, kapag may warrant of arrest, ano na nila? I-surrender na nila. Huwag nyo yung pahirapan ng kapulisan na sumunod sa batas. Wag mo na pong i-prolong ang kung ano pong pagkakasabi nga ni partner kanina, Kasi ang mangyayari dyan, partner, kapag nang matigas si Kibuloy at ang paniniwala ng kanya mga naniniwala sa kanya medyo baluktot sa katotohanan na may pagkakasala o ililitisin pa lang, hindi natin na totally masasabi na
guilty na si Pastor Kibuloy kasi Yes. may korte naman po na dadaanan yan. Buti pa si Jose Marichan, lalabas na naman, ilang araw na lang. Pero si Kibuloy hindi pa lumalabas sa kanyang longga. At dito rin tayo, partner, nalaman natin, na kapag may inilagay tayo sa semento, sa sahig, may humihinga sa ilalim, partner. May nadidetect. May nadidetect na May pulso. humihinga. Okay. Pero ang sandamakbak na shabu, hindi doon na-detect. sa Bureau of Custom, doon sa magnetic na tinatawag nilang hindi na-detect. Detect, Dumaan na oo. sa x-ray. Oh. Oh my God. Oo. At nawala pa. Parang bula. Parang bulang na, tinunaw na sabon, partner, at titinapong. Pero Ganun yung ang nangyari. napulso na parang may pintig na tumitibok, na-detect nila. Na-detect nila, partner. Oh. Kaila-ilaliman. Kung baka Pwede pala yun. baka si Lucifer na ang naano nila Sa dun impyerno. Sa impyerno, partner, ang na-detect nila. Oh, speaking partner, i-congratulate natin ang MPS Matnog sa pagkakahuli ng dalawang pahinante na tatawid sana ng Bisaya na nahulihan po ng droga. Congratulations po sa MPS Yeah. Matnog. Yun wala yung detect Kaya na minsan, partner, dyan sa port ng Magnog, dapat dyan ang pinakamahuhusay, magagaling na mga kapulisan ang nagbabantay at hindi dyan. nalalagyan. Oo. Congratulations po, pagpupugay at pagpupuri po dyan sa MPS Matnog. And of course, speaking of hotdog, good morning kay Mayor So, kay Vice Mayor Ubaldo, at sa tatakbong mayor din na si former Governor Bobet Lee Rodriguez. Good morning po sa inyong lahat dyan. And sa ating news correspondent dyan sa Si Matnog, Papa Maki. si Papa Maki Gomez. Good morning. Ingat-ingat po, bro. Oo. Ano na ang balita na pwede natin iba to dito sa ating programa? Eto Okay, muna, yan na. partner, bigyan din muna natin ang mga balitang barangay. Opo. 7 kataong arestado ng Sorsogon City PNP matapos maaktuhan habang nagsasagawa ng illegal na sugal or bingo. Dakong 1:30 ng hapon ng nakaraang 26 ng Agosto kasalukuyang taon na kung saan ang operatiba ng Sorsogon City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Rap Jason V. Oida Hepe ay nagtungo sa Purok 3, Barangay Himaloto, West District, Sorsogon City upang magsagawa ng anti-illegal gambling operation na nagresulta ng pagkakahuli ng 7 katao sa aktong nagsasagawa ng illegal na sugal na ito ay tahasang paglabag sa Presidential Decree 1602. Yan, na kung saan nakapost partner na marami ang nag-react kasi yan ang maganda na kung minsan na-i-invite po namin dito para mag-guest ang ating mga mahihigos na kapulisan para na-disseminate. Ang daming nagtanong na bawal ba ang mga sugal na bingo na karamihan daw po ay mga senior citizen na ginagawa lang libangan. Sabi nga, tanong nila, bawal ba ang sugal na bingo? Yes, under po ng Republic 9287, violation na binasa po natin kanina, violation PD 1602 o other form of gambling. O, ayan. Pero ang dami ngang nag-chat sa atin, how about nga mahjong? That's another form of gambling. O, Makulang yung partner, Kasi ito, calling the attention Bingo of ka- COP Oida, Ako rin, partner, Oo. kundi ako nagbasa kahapon, ngayon ko lang talaga nalaman na ang bingo, kasi kita nakakaano lang tayo ng bingo pag may mga bingo social. Ano po, hindi siguro yun talaga. Pero pag meron talagang involved na money, isa na talaga yun na form of gambling. Ano po, sabi ko nga, what about STL? Pera din ang pinag-usap, pasugal din yun. Bakit tahasan at nakikita lantaran? At ito na lang, Oo. partner, wag na tayong lumayo, Andito lang sa Sorsogon, dito sa may Fernando's Mall, may e-bingo. Kailangan ba talaga na Online. ang illegal, kapag nabigyan ng permit, nagiging legal? Legal, yun. So, why not giving all the barangay, 64 barangay, bigyan na isang permit para sa mga bingo? Kasi, yan ang tamang libangan ng mga ng mga senior citizens natin. Yung naglilibang na lang, kasi sa maghapon, kesa naman nakatunganga, ang papiso-piso, masaya ng mga dyan At nakakalungkot, mga lola-lolo. partner, Oo. tatlo ata, correct me if I'm wrong, tatlo atang senior citizen ang aando na naisabay sa pagkakahuli ng illegal gambling na tinatawag na bingo dyan sa Himaloto.
At ito pa yung isa. Kapag may mga perya, pinaghuli nyo yung perya kasi nga may mga color games, pero pinapaiwan nyo yung bingo. Ano bang meron sa perya? May malakasan ba? May malakihan? O ano? O may binabayaran ba sa inyo o whatsoever? Ano dat pinalulusot nyo mga to? Kasi ano naman ito na nga lang i-bingo dito sa may Fernando's Mall Porque ba may permit alam niyo naman bingo din yan. Ba't hindi nyo pagbawal din? At saka yung mahjong partner, sugal din yun. Mas malaki nga, lalo ang pustahan, lalo na pag makilala. And sabi nga, may nag-comment na kasi nasa private. Oo nga, nasa private sila kasi magagara ang bahay nila. Pero yung, ewan ko lang kung saan talaga eksaktong nahuli yung bingo. Madali lang yung partner. Kasi ang sa labas nga naman ang bahay ang nila. mahjong partner, laro ng mga may Mayayaman. pepera at mayayaman. Kaya hindi nila, malay mo pagdating nila, maabutan nila si padre. Oh my God. Ako nakapagsabi kasi saksi ako sa mga ganyan makikita nila si konsihal nagmamadyong. Kaya ba nilang huliin si konsihal? Si BM. Si Vice Mayor. Ito halimbawa lang. Ito ano lang po Kasi marami tayong naririnig ng mga ganyan. Pero yung maralit, yung mga maliliit na sabi nga, galing siguro sila mangisda. Correct. Pagkahapon nagpapahinga and nagkatuwaan. Pero kahit ano pa man ang paliwanag natin, partner, ito pa rin ay bawal. Wala tayong magagawa. Anyway, partner, batiin po natin si Mr. Castro Joel. Ito yung taga-Bulan na... Actually, nasa provincial hospital na ito. Si pero Joel kahit Castro. andun siya nasa provincial, nanonood pa rin siya sa atin. Matagal, Good morning po. Schedule niya nata bukas. September 1 ata. September 1. Yeah, opo. Okay. And good morning po good sa luck, inyong good luck. lahat dyan, lalo na po sa inyong programa. Thank you. And ano ka po kamo, Sir Joel, payad po kamo. Naniniwala kami na may babalik sa normal ang inyong paglalakad at pinagdadasal namin ang katatagumpayan ng gagawing operasyon sa inyo. Yes, and ipinagdadasal din namin na mas mapabilis ang inyong paggaling. And pasalamatan po namin yung mga may ginintong puso na kung hindi po dahil sa inyo hindi magiging matagumpay ang ni Sir Joel. Si Ma'am Carmen Dillosa ng Australia, maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po dito kay Sir Joel. And good morning kay Tapper Lakay Coral. Good morning po Kabicolandia, mabuhay ang syudad ng Sorsogon. Yes. Mabuhay ka rin po and maraming Thank you salamat very much. for always watching. Yan. And syempre mga kagapay sa umaga, mapapanood nyo po kami live po sa aming FB page, ang Bicol TV, and of course sa aming YouTube channel. Dito lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon. Ang aming station manager, walang iba kundi si Mr. and Mrs. Amistoso. Yan ang napakasisipag naming mga boss at madaling lapitan. At ang napakagaling nating technician na napakagwapo at mabait, si Papa Harold, and ang aming cameraman, si Kuya Clark, and si Tall, Dark, and Handsome, si Kagawa Joey Inalpe. Yes. Ang tikbalang ng barangay, ano ba to? Ang Huban. Hindi. Katanagan. Ano ba pa-pronounce? Katanagan, Huban, Sorsogon. Wag niyong isnabin Yan si Tall, Dark, and Never Mind Handsome na... And of course sa ating kaibigan si Chito Dichoso. Yes, si Ram Chit. Good morning kay Manager Chito Dichoso. Yan. So, wala Yes. na bang andyan? Partner, nakahapon, tama ba? Niyanig ng 5.0 magnitude ang Masbate. Kung saan kahapon, ang mga otoridad, nagsagawa ng inspection matapos na ang magnitude 5.0 lindol sa Masbate. Nag-ikot ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, Bureau of Fire Protection, Masbate City, at ang BFP at City Engineering Office para sa building inspection, assessment, at monitoring matapos yanigin ang Masbate ng 5.0 magnitude na lindol noong nakaraang Agosto 27. Ilan sa mga binisita ng team, ang mga paaralan na tulad ng Masbate National Comprehensive High School, Jose Sorvito Senior Elementary School, Liceo de Masbate at Osmeña Colleges. Tinangnan din ang loob ng Katedral at Gaisano Capital Masbate.
Batay sa nasabing inspeksyon, nagkaroon lamang ng mga minor damages sa mga ilang paaralan katulad ng mga hairlines, cracks, at wala namang nakitang major damage. Sa kasalukuyan, wala namang nai-report tulad ng damage na itala ng CDRMO mula sa barangay. At maraming salamat partner at wala po talagang nagkaroon ng mga damages, and thanks God sa atin ay hindi ramdam ang ganyan. And lalong-lalo na partner sa Kamsur kahapon kung saan kalakasan ng ulan, sinuspende po doon lahat ng klase lalo na sa mga elementary, public and private school. And sabi nga natin, napakaswerte pa rin natin na partner, binigyan din tayo ng kaunting ulan at kinakailangan din po rin natin ng mga magsasaka natin dito dahil natitigang ng mga palayan pero hindi gaano kalakasan na binaha. Kung ako sa Kamsur, partner, pauwi na nila ng Maynila si Yasi. Yasi bang Si Yashi Pressman. Kasi kala ko Inday ang Nababasa ko lagi sa Social social media. media. Bagyong-bagyo daw pag sumayaw. Si Yasi Pressman. Si Yasi. Ayun, binibigyan na kayo ng bagyo. Kasi nandyan lagi. Buti na lang, Joke lang. thank you Lord. At lumisan na si Ate Inday. At ito pa, nagbabagang balita. Hinanap yung Mount Banahaw. Nagbabagang balita, DNR Sorsogon, mag-uumpisa na ang investigasyon sa ginawang reklamo ng Barangay Urban Talisay regarding po sa illegal dumping, illegal cutting of trees dyan po sa Talisay, Barangay Sorsogon. Talisay West District. Ngayong umaga, partner, Alas 8. pagkakalam ko, bibisita ang DNR dyan sa Barangay Talisay West District. Oo. Yung mga kaagam-agam, yung mga katanungan ng mga taga-Urban Poor, ngayon yun na po samantalahin habang aandyan at mag-inspection Mamaya po. po, ikikwento ko po sa inyo yung mga issue kung bakit nagkaroon ng mga ganyang sitwasyon sa Barangay Talisay. Maya-maya lang. Tapusin muna namin ni partner kung ano mga bareta na meron tayo na dapat malaman. Yes, at dito. siguro at this time, maghahanap buhay po muna tayo ng ilang sandali. Magbabalik Alright. po ang Kagapay sa Umaga. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Open its Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Benamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa muli po, nagbabalik ang programang Kaagapay sa Umaga. Dito lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon. At live na live pa rin kami, mapapanood dito sa aming pages. At kasama ko pa rin ang aking partner si Miss Kaki Mancera. Yes, at ang tamang oras sa buong kapuluan, alas 8 ng umaga. And partner, thanks God, at medyo mainit. And Dalawang araw na lang, partner. Bare months na. yes, 2 days more to go. Masisilip na naman natin at maririnig na naman natin si Jose Marichan. Jose Marichan. And good morning dyan sa Barangay Bitano kay Miss Vilma Abaytar. And of course, dyan sa Bitano kay Miss Helen Alatorre. And mag-uumpisa naman kami, mag-uumpisa sa September 1. Maglilista na naman po kami para sa aming gift giving Yes. sa December. Umpisa namin dahil mag-bare months na, September, October, November, December, para naman sa aming taon-taong gift giving sa mga masugid naming taga-subaybay. Makakatanggap naman po kayo galing sa inyong Kaagapay sa Umaga. Dito lang po yan sa Bicol TV. Kaya tumutok na po kayo para magkaroon po kayo ng gift para sa December. Follow, like, share, and yes. subscribe. Bicol TV Sorsogon, of course, Kaagapay sa Umaga. Yes. So partner, kanina nabanggit ko pa rin, partner, ang regarding po sa reklamo ng Talisay Urban Food dyan po sa may Barangay Talisay actually, sa pamunuan po ni Kapitana Tatduana and the rest of the councils. Ito po kasi nag-umpisa way back July pa yata ito na reklamo ang tungkol po sa pagpuputol ng mga mangroves, bakawan dyan po sa dulo na po ito ng Barangay Talisay, mas kilala po sa tinatawag ni Lee Homes. Particularmente ang personal po si Mr. Inocencio Lee, siya po ang itinuturo na talaga naman magiging una-una na masasampol sa reklamong ito ng Urban Food Organization. Ito kasi inumpisahan po ni Kagawad Lydia Lanak, kung hindi po ako nagkakamali, ay ipinaabot din sa inyong lingkod, kaya po dali-dalit din tayo nagpunta doon sa site upang makita at masaksihan natin kung ano nga bang katotohanan sa sumbong. At doon nga po natin nakita, kung wala kasi yung video na nakausap natin at nakita natin na totoo na may dumping na nangyayari, parang nire-reclaim na yung lugar. Kasi dagat actually yun May mga mangroves na napakaraming nakatayo ng mga puno ng mangroves, may mga nipa, kung whatsoever. Kasi tinanong ko yung may-ari, whatsoever, si Mrs. Lee, regarding kung
paano nila nagawa yung gano'n? Ang sagot sa akin immediately, actually, nagpaalam kay barangay kapitana, Tatluana. Para maging fair naman ako, pinuntahan ko si kapitana, tinanong ko, ano ba ang masasabi nyo at kayo po ang tinuturo na pinagpaalaman ng mga nasabing tao po upang mag-fill up o mag-dump ng kung ano-ano doon at i-reclaim yung nasabing lugar. At sumagot to ang kapitana ng Barangay Talisay na wala siyang kinalaman. Actually, sa aking palagay, ang inaantay ko sana na gawin ni kapitana, kung wala talaga siyang alam dyan sa pangyayaring yan, binisita niya po ang lugar, pinuntahan niya po at siguro hiningan na rin siya muna niya ng permit yung mga tinuturong inirereklamo, para po natigil po muna kung ano man po yung ginagawang construction ng sinasabi lang parking area. Wow, may nagsa-star. Sige ko. Alright. Pagpapatuloy pa. Naano kami ni kasama nga Anyway, sa pagpapatuloy po, babasahin pa ako Ito po. Section 13.1. Any person who gives burns or possesses any mangrove species or any part thereof without permit from the concerned government or agency or SEP clearance from the PCSD pursuant to Section 8 of this order shall be fined the amount of not less than 50,000 pesos and not more than 250,000 pesos. Ayan na nga po. Dapat po kasi, pinuntahan po ni Barangay Kapitana ang nasabing lugar, in-inspection po niya, kasama po ang konseho, para po nalaman nila kung may katotohanan o wala ang sumbong. Kasi kung wala naman, siguro ipatitigil naman ni Kapitana kung walang permit na maibibigay at hindi na lumaki. Ngayon po, dahil po sa pangyayari nito, nag-blatter po ang inyong lingkod. Actually, ako pa ang nakapapirma dun sa blatter. Para po sa mga taga-subaybay nating programa at nagsusubaybay po ng kasong ito. Ako po ang nag-blatter dun sa Barangay Talisay, dun sa barangay hall mismo, nakapirma po ako dun. For almost 2 weeks, nasabi po ng kagawad on duty that time, isasanggunin nila to sa council, pag-uusapan nila, pero after so many weeks na lumagpas, wala ho tayong nare-receive na anuman na mga dokumento galing sa kanila na magsasabi na ito ay napag-usapan sa konseho. So it means po, siguro, tinupuan lang nila, tinulugan po nila. Anong klaseng mga barangay official mayroon tayo sa Barangay Talisay? Tanong ko, partner, ano ang napakalaking epekto nito sa aandon sa lugar na yon sa urban poor? Actually, isa ito sa binigyan ng national law. May batas na pinairal tayo regarding sa pagputol ng bakawan. Hindi lang naman to para sa probinsya, hindi lang ito para sa mga barangay. And ang pagkakaalam ko, partner, kailangan pag nagputol ka ng bakawan, kukuha ka ng permit. Absolutely, partner. Yes. Kailangan mo pumunta ka sa DNR. Pinalgar ka nga po. Kung wala talagang permit, hindi po, may pinapakita po ang may-ari na nagsasabing may-ari ng lote ng titulo. But to say this, ang pagkakaroon po ng titulo ay hindi excuse upang samantalahin mo, upang tawag dito, salbahiin mo ang inang kalikasan, balawrain mo ang inang kalikasan na wala kang hinihinging permiso. Parehas lang yan, partner. Sarili mo ang lupa, may malalaking puno, for Correct, example, Nara. Pero kung gusto mo nang putulin yung, kailangan mo maghingi ng permit sa DNR. Absolutely, partner. Hindi, para sa pagpuputol ng kahoy. Kaya ngayon, tatawagin yung illegal logging. Ito naman. Ito pa, partner, ang sumbong. May isang ordinaryong citizen dyan po sa Talisay, Sorsogon. Concerned citizen. Na naglakas loob, na reklamo din sila. Pero anong ginawa po ng isang barangay kagawad? Pinuntahan siya, lasing pa, hinamon pa. Wow. Na sige, ituloy nyo yung reklamo nyo sa DNR. Kung yun ang gusto nyo, parang hinahamon pa, parang sinasabi na walang mapupunta niya reklamo nyo. Kasi kami ang batas dito. Malakas si kagawad. Wow. Isa pa sa nakakadismaya. Pagpupugay sa'yo, kagawad, Isa pa sa nakakadismaya dyan sa Barangay Talisay. Lahatin ko na. Lahat ng barangay official dyan. Isa lang ang babae nyong kagawad. Tama ba naman? Na sa boses lang ng babae, wala na kayong magagawa kaysa nag-iisa? Asan yung mga mga ano nyo? Tapos sasabihin nyo kung anong sinabi ni Kapitana, yun lang ang susundin nyo. Bakit? Ano kayo dyan sa barangay? Asan yung sinumpaan yung katungkulan na pagtatanggol nyo yung barangay? Kung susunod din lang naman kayo na alam nyo may pagkakamali na, susunod pa rin kayo.
Ha? What I mean is pagkakamali na, kung alam nyo namang may mali sa sinasabi ni Kapitana, kung mali ang sinasabi ni Kapitana, kailangan bang sundin? Di ba? Pag-aralan nyo rin. Ha? Ito pa, nagreklamo ako. Nung malaman yung may mga litrato kami, ha? Ito pa sa isang mga kagawad dyan. Nung nalaman yung may reklamo kaming hawak, may mga pictures kaming may papakita, ebidensya, bakit dagli-daglian ka nag-report? Dagli-daglian ka rin nag-blatter? Oh, para ano? Para ihugas kamay mo sa sarili mo, iligtas mo ang sarili mo. Huli na! Oh, nandiyan na ang DNR ngayon. Pupunta, mag-iimbestiga, sagutin nyo ang mga katanungan. Kasi, hindi matatapos to hanggat hindi nyo hinaharap. Yan lang ano, wag nyo pong ipagdiinan na porke kayo po ay nasa posisyon, kayo na ang batas. Ha? Alalahanin nyo na naglukluk po sa inyo dyan is ang mga tao na dapat pinagsisilbihan nyo. Pinoprotektahan nyo ang inyong barangay. Hindi yung ano, yung di ko alam ha. Sabi ko sa post ko partner no one is above the law. But there was always an exception to the rules kasi may mga pera. Oh. Hanggang dun lang ba tayo sa may mga pera? Yuyuko na tayo? Oh. Yan lang naman ang ano namin dito. Ako, hinarap ko ang tinuturong may-ari in behalf of my beloved barangay citizen of Barangay Talisay, not being a media. Hinarap ko bilang isang residente. Oh. Yun ang pinaliwanag ko sa kanila. Nagkaintindihan kami. Hinarap ko kayo. Ang kung ano ang reklamo, yun ang pinag-usapan natin. Pero matanong ko lang po kay EBC President Nestor Baldon. Kailangan ba na pag-usapan ang isang bagay sa labas ng opisina ni Kapitana kasi may tao pa daw sa loob? Oh. Ito questionable na rin Bakit kailangan pag-usapan? Ngayon, hanapin ko ang minutes na naman ang pinag-usapan natin. Baka wala na naman tayo minutes na ginawa si Secretary. Sek, good morning, Sek! Ha? Oh. Marami pananagutan na dapat sagutin dyan sa Barangay Talisay. Anong oras ba, partner, pupunta yung DNR? Ako, magpapaalam muna ako ng saglit dito sa aking kasamahan kasi po ako ay pupunta po para tignan din ang magiging investigasyon ng DNR dyan po sa Barangay San Talisay. So, yan po ang mga pangyayari at issue dyan sa Barangay Talisay. Yes. And good morning kay Miss CEO Janet ng JD Enterprises. Blessed morning po. Good morning din po Miss Janet Casas. Yep. And kay Teacher Kathleen Ledesma, magandang umaga sa aming mga kaagapay sa umaga. God bless po. Nag-send siya ng 10 star. Thank you, Teacher Kathleen. Opo. And Kap Arles Hanaban, partner sa mga iniidulo natin na kapitan dyan sa West District sa Pamurayan, si Kap Arles Hanaban. Muling nagpaalala sa iyang mga constituents, dahil napapanahon ngayon, panahon ng tag-ulan. Opo, ugaliin na magdala ng payong tuwing lalabas ng bahay para makaiwas sa mga posible na sakit katulad ng ubot, sipon, lagnat, diarrhea at marami pang ibang sakit, lalo na sa panahon ngayon, na ang Sorsogon, medyo tumataas ang kaso ng dengue. Po? And minabuti po ng inyong lingkod, na si Kap Arles Hanaban na mag-remind sa kanyang mga nasasakupan na always maglinis sa inyong mga tahanan. Umpisa po tayo sa ating mga tahanan. Then every weekend naman po sila ay nag-iikot para mag-clean up drive. Ayan. Congratulations. Ayan pagpaalala ng inyong kapitan. And of course, dyan din pagpupugay at pagpupuri na alas araw-araw nakikita natin alas 6 pa lang ng umaga si Kap Lalaine Aninipot na kasama ang mga tupad beneficiary para din maglinis sa kapalibutan kang Barangay Burabod para rin na maprotektahan ang kalusugan ng mga residente dyan dahil sa naambang sakit na dengue. And sabi nga po ng aking partner si Kagapay Jojo, hindi lang po ang dengue ang ating tututukan dahil may mga iba't ibang sakit ngayon, lalo na yung trangkaso, diarrhea. Kaya ugaliin po natin. Ito advice na po ng yung Kagapay Kaki at ni Jojo, ang uminom ng multivitamins and vitamin Z with zinc. At huwag nyo rin pong kalilimutan isabay dahil sa mainit na mahalamig na panahon dahil tag-ulan. Ito pong barley coffee ng I Am Victorious. Ito rin araw-araw ko iniinom ang barley. Para
coffee para po sa malamig na panahon at para wag mainit ang ating mga ulo sa araw-araw. Ayan, para-paraan lang. Good morning kay Sir Dato dyan sa Gubat MPS. So, ayan. And mabuhay po kayo. Ang daming ginagawa ng mga kapatid nating kapulisan dyan sa, sa Gubat. Ang PNP Good Deeds, kung makikinig po natin sa social media, ang dami nilang tinutulungan. Mabuhay po kayo at pagpupugay po sa inyo. And of course, good morning po kay Bulusan Mayor Mike Goysayco, kay Ma'am Weng, Vice Mayor, and of course sa ating kaibigan, si Councilor Tantan Pomera, at sa Santa Magdalena kay Mayor Jerry Solano, good morning, and sa Gabos po ng mga mayor po kan probinsya kan Sorsogon. Yes. Good morning po And sa inyo. syempre Gabos. kay Mayor Pidoy Shelo ng Irusin. And syempre batiin natin anong programang ito ay hatid sa atin ni City Councilor Danny Dilaja kang distrito ng Bacon, City Councilor Attorney Glenn Olbes ng Bacon District, and syempre sa mahigos na City Councilor ng West District si Maray Mati Perdigon and si City Councilor Brian Pingol. At syempre si Bagito at mga baguhan, pero talaga namang napakasipag si Kagawad Rinalyn Duca At si City Councilor PJ Rabanilla. At syempre si Vice Mayor Eric Juneda ng City of Sorsogon. At syempre ang progresibong Castilla sa panginunod po ni Mayor Bong Mendoza. Yes, speaking of Mayor Bong Mendoza ng Castilla, nakarang araw lang, mismo siya ang pumunta sa barangay ng hasa na yon? Barangay, senior citizen dahil sa pension, kung saan mismo siya na lang ang bumababa sa barangay para hindi na mahirapan ang mga senior citizen na pumunta po sa LGU ng Castilla, direkta na sa mga lola at lola sa Castilla. Nagsimula na ulit ang Senior Citizen Social Pension Payout kahapon, kung saan mismo ang inyong lingkod Mayor Bong Mendoza ang personal na nagtungo sa mga barangay Amumunting, Uras, Bagong Sirang, Monte Carmelo, Bunga, at nakipagkumustahan na si Mayor Bong Mendoza at ibinigay niya ang mga pension para sa mga lolo't lola. Di ba? Napakaganda. Siya na mismo ang bababa sa barangay. Hindi na ang mga lolo't lola ang pupunta sa mga area kung saan magpe-pay out ng mga social pension nila. Kaya ngayon, labas-labas naman kayo sa inyong mga lungga. Kaya saludo po kami sa iyo, Mayor. Ikaw na mismo ang pumupunta dahil alam niya na hindi lahat ng senior citizen ay nakakalakad, ng iba mahina na dahil sa rayoma, tsaka ang iniisip niya yung ulan. Kaya siya na mismo ang pumupunta sa barangay para doon na ibigay yung mga pension ng ating mga lola at lolo. And happy watching sa ating kuyang, Bobot Estropigan Laguna. Yes, Bawawaw! Bawawaw, Sir Bobot. I like it! Ayan. Good morning. Where tayo ngayon? Saan tayo ngayon? Miss you, Sir Pero Bobot. sa mga kasama ko sa media, inimbitahan ko Sir po kayo Bobot, na uminom ka nito. total may scoop na makukuha dito sa Barangay Talisay. Baka pwede kayo. Sir Bobot, gusto mo pumasyal? Mabibisita po ang DNR, ang Sorsogon City. Para makita nyo po ang regarding doon sa mga pagpuputol at ginawang parking area ng Mr. Lee dyan po sa Barangay Talisay. And salamat at binigyan po ng pansin ng DNR ang reklamo ng mga iilang residente dyan po sa Barangay Talisay, West District, regarding po dito sa pagpuputol ng bakawan. At sa mabilis at maayos na pagsiservisyo, Ian Renovalles. Yes. Good morning. Sana mabigyan natin ng pagkakataon ng isang Ian Renovalles na makapag-service sa aton. Nagsugal kita sa mga maling servidor. Siguro at this time, paliin po natin ang talagang totoong maservice sa tuya. Kaya sana wag matuloy na mabigyan ng extension ang barangay election dahil ngayon pa lang, hindi pa isang taon, nakikita na natin ang mga kung sino-sino ang talagang sincero na maservice sa indang mga constituents. Pero Ang ako, ilan partner, dyan? Pwede na akong pumayag dyan sa unlimited. Basta gawin na lang Unlimited? nito, unlimited. Wow. Unlimited na lang ang panunungkulan nyo sa barangay. Baka Wag naman kasi naman. yung ating mga barangay official, kung manginginom is bawalan ng pagkakakuha na ng panginom, unlimited na. Wag niyong gawing negosyo, yung
Serbisyo, hindi Ginagawa, negosyo. hanap buhay na to, partner. Oh, ilan naman sa mga napapansin natin ha. Una nung nagtatakbo, hinihingi ang baano natin, ang babait, ang daming magagandang pangako, pero hindi pa nga isang taon lumabas ang tunay na kulay. Kabi nga natin, huwag mong sayangin na babaguhin ang iyong partner, sarili. Maganda maging barangay official. Maganda. Kasi halimbawa ako, paras ko may trabaho halimbawa, ang hirap mag-loan sa bangko. Oh, dito mabilis ha. Pag barangay Oo, official ka, bilis. ang bilis. Sabihin mo lang barangay councilor ako, barangay kagawa, barangay kapitan. Hindi lang. Bilis ng Hindi lang proseso partner nila. ha. Sumumpa ka ngayon, maya-maya andyan na Oo. yung mga iba't ibang ahensya para palunin ka. Sila na mismo Kaya dumadayo. naniniwala ako Kaya sa parang kanilang- napapaisip ako, partner ha. Kaya, Tatakbo partner, rin. Kaya partner, naniniwala ako So, na pagdating ng mga tribo-tribuna, meeting de avance, yung mga kandidato nagsasabi, hindi ko kukunin ang aking sahod. We! Oh, bakit kako? Wala naman akong sasahurin na. Niloan ko na. Oo, Ano pag meron kukunin nga ko? kagawad dyan. Oo, ang honorarium daw niya, hindi binibigay sa akin. Oh my gosh! Hindi pa nga isang taon sa kanyang pwesto. Lumaki, Pero, nagkaroon ng doon pa lang hydro. partner, naniwala na ako sa kanya na hindi niya kukunin yung O di nga, honorarium oo. niya. Dahil nga, niloan na niya. Wala na siyang Ayun makukuha. naman. At least paano, Oo, may logic sinabi ba? namang katotohanan. Napunta Oo. tayo doon. Anyway. Napag-uusapan lang din natin partner kasi malapit na naman ang Oh, election. ayan, nag-ano na tayo. Alam ko si partner, nagmamadali dahil pupunta siya sa area na kung saan mag-inspection ang DNR sa Barangay Talisay. Maraming salamat po sa isang oras na talakayan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. And maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang tumatangkilik ng aming programang Kaagapay sa Umaga. At huwag niyo pong kaliligtaan ang manood po ng programa ng aming station manager, ang Ora mismo. Ang Ora mismo. Pinaliktad ko ni Sir Sauro Amistoso. And syempre, good morning kay Director Joy Solano and Director Angel Hanoras ng West District. At huwag niyo pong kalilimutan, subaybayan ang programa ni Sir Angel Hanoras, ang Bantay. Bantay sa Lakay. Bantay Bantay barangay. Barangay. Akala ko Bantay sa Lakay. And every Saturday, ang usapang ano ba? Tagumpay Ay, sa tagumpay buhay. sa buhay. Na-miss ko si Miss Shoni. Tagumpay sa buhay ni Sino ba programa may ni Sir picture Sauro. natin ngayong Sabado, Wala pa. Wala pa. Wala tayo? And every Wednesday, ang Hindi siguro natin programa i-replay yung kay Attorney Cronimar. Yes. And every Wednesday po ang programa ng sa tuyang iniidolong kapitan dyan sa West District, si Cap Arlo Sanaban, ang Fight Sana. Opo. And abangan niyo po si Attorney Atan Balintong sa kanyang programang legal at iba pa. Legal, okay, kasi may illegal. Legal at iba pa. Good morning kay Attorney Atan Balintong. At abangan nyo rin po ang aking Facebook account at meron po tayong live version po ng usapang serbisyo publiko sa aking sariling account. Papahabol, good morning kay Ma'am Tisay Partida dyan sa Houston, Texas. And belated happy 8th year anniversary sa KNDM Mill Staff. And good morning kay Makmak and kay Ate Jo. And ito po, Congratulations. huwag kalilimutan, I am victorious. Uminom po, galing uminom ng barley coffee every day. Alright. Sa Grande Tabi, si Jojo Lascano po ang sa inyong Kaagapay sa Umaga. Yes, ang sa Indong Kagapay sa Umaga, Kaki Mansera, orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga.